Amen. So, praise the Lord, mga kapatid. Ang ating schedule ngayon sa ating morning revival preview ay week 5, day 5. At medyo gabi na kasi ngayon. Sobrang busy. Anyway, mapopost to ngayong gabi at bukas mapapanood nyo na. Amen. So, 2 Corinthians 12:1. To boast is necessary, though indeed not expedient. Yet I will come to visions and revelations of the Lord. Ano ba ang intindi natin sa verse na ito? Sabi niya, to boast is necessary. Ang magmalaki ay kailangan din. No? Bagamat ito ay wala namang pakinabang. So ang ibig sabihin, ang pagbo-boast, yung boast talaga, yung pagmamalaki, wala naman talagang pakinabang. Pero yung boast dito, yung pagmamalaki dito, ay may kinalaman sa pagpapatotoo, pag-share, paghahayag ng mga pangitain, pahayag ng Panginoon. Kasi pag minsan nandiyan ka sa ganyang pagkakataon, para bang nagmamalaki ka kasi ikaw ay speaker. No, ikaw ay speaker at kailangan mo sabihin ito. Kailangan mong ipatotoo ito. So parang sa pananaw ay great ka, nagmamalaki ka. Pero sa totoo, ito ay kailangan lang. At yung parte ng pagmamalaki, wala namang pakinabang doon. Amen. Kaya kung nakakita kayo ng mga speaker, na para bang sa panahon ng kanilang paghahayag, ay meron silang pagmamalaki. Pero yun ay kailangan lang gawin. No? Pero wala namang pakinabang doon. At kailangan lang gawin para sa layunin ng pagpapahayag at pagpapatotoo. So, yun ang ibig sabihin nito. So, in verse 5, on behalf of such a one, I will boast. Sapagat may binanggit si Pablo na isa na nagkaroon ng mataas na pangitain. Siya din yun, pero parang sinabi mo, merong isa. At yun ay merong pagmamalaki. Tapos sabi niya, But on behalf of myself, I will not boast. Pero sa kanyang sarili, wala naman siyang pagmamalaki. Nagkaroon lang ng pagmamalaki dahil sa taas ng pangitain. So, yun lang yun. Amen. So, magbabasa na ako mga kapatid. Amen. Should we not bear testimony? Yes. We should. So, yung unang tanong, kailangan ba natin magpatotoo? Oo, dapat gawin natin yan. Hindi pwedeng hindi. Dapat tayo ay mga tao nagpapatotoo, nag-share, nagsasalita, nagpapahayag. So yun yung ibig niya sabihin. Amen. Paul did so, and multitude of God's children from generation to generation have done so too. But bearing testimony is one thing. Delighting in exhibiting one's experience is quite another. What is our object of testifying? The love of hearing one's own voice and the desire to be helpful to others are two totally different things. So maganda itong sinabi rito. Okay, so sabi niya, marami mga kapatid, kasama siya, ang nagpatotoo. Nagpatotoo sila. At ito ay tama lang na gawin, magpatotoo. Pero ito, sabi niya, ang magpatotoo, o mag-share, o magsalamuha, ay isang bagay. Okay, so isang bagay yon. Ang delighting, ang magmalaki, at maghahayag ng sariling karanasan, ay ibang bagay naman. So, sige, mamaya explain ko siya. What is our object in testifying? Okay. The love of hearing one's own voice and the desire to be helpful to others are two totally different things. So, ganito siya, mga kapatid. So, hindi naman tayo pinagbabawalan na magpatotoo, magsalamuha, maghayag ng mga pangitain. No? Kaya lang, yung
kaluguran natin, yung pansarili nating kaluguran, habang pinakikinggan natin yung ating boses, na tayo ay nagsasalita at nagugustuhan natin yung ating pagsasalita, natutuwa tayo sa ating sarili na nakakagawa tayo ng mga ganyang bagay, ay isang bagay yon. Isang bagay yon. At isang bagay naman na ginagawa mo yan upang makatulong ka sa mga kapatid, upang mabigyan mo sila ng pakinabang. So, dalawang bagay yon. Dalawang bagay. Ang matuwa sa sarili, di ba, habang naghahayag ka, lalo na pag natapos ka na magsalita, natuwa ka sa mga sinabi mo, parang nagandahan ka. Naku, ang ganda ng sinabi ko. Isang bagay yon. Pero yung isa namang bagay, dahil sinabi mo yun, no, sa layunin na ang mga taong makikinig sa iyo ay makinabang, matulungan sila, makakita sila ng mga pahayag, makaintindi sila ng mga spiritual na bagay. So, dalawang aspekto siya. Naintindihan niyo? Alam niyo kasi, kahit paano yung mga speaker, meron silang karanasan sa mga ganitong bagay. Kung minsan, nagsalita sila, nagbigay sila ng mensahe. At sila mismo nagustuhan nila yung pagkakabigay nila ng mensahe. Para bang meron silang feeling na napakaganda nitong mga sinabi ko. At hindi mo makalimutan yung damdamin na ikaw ay nalugod. Nalugod ka sa sarili mong mensahe. Tapos minsan, nangyayari tuloy, dahil feeling mo ang ganda nung sinabi mo, gusto mo siyang ulitin sa isa pang pagkakataon. Pero wala na yung desire na gusto mong matulungan yung mga tao. Natutuwa ka lang dahil ang ganda ng pagka-deliver mo, maayos, no? At gusto mo siyang ulitin upang mapakinggan ng iba yung galing ng pagsasalita mo. Isang bagay yan. Mag-ingat tayo sa ganyan. Kaya nga, nung una mo siyang binanggit, parang nagandahan ka. Pero nung inulit mo, iba na ang feeling mo. Parang dry na siya. Parang walang life. Parang dead kamatayan. Ewan ko kung meron kayong mga ganyang karanasan. Nung una mo siya sinabi, ang ganda ng maski ikaw, napabilib ka sa sarili mo. Pero nung inulit mo uli, dahil nagandahan ka, iba na ang dating. Kaya yun yung isang bagay ng sinasabi rito sa panahon ng ating pagpapatotoo o paghahayag o pagsasalita. So, hindi ko alam kung nakuha nyo. Kasi yung mga message nito, medyo tumatalakay ng mga ganitong bagay. Pero meron naman isang bagay na wala ka naman talagang intention na sabihin yung mga salitang yan. No, parang nangingimi ka rin. Pero nakita mo na sa sitwasyon na yan, kailangan mo siyang banggitin. Kailangan mo siyang sabihin. Kailangan mo siyang ipatotoo. Dahil alam mo na itong mga salitang ito ay magbibigay ng pakinabang sa mga nakikinig. So, dalawang side siya. Yung isa ay para mag-enjoy ka sa mga sasabihin mo. Kaya nga minsan yung may mga speaker sa church na sumusobrang nagpapatawa. Ang kanilang pagsasalita ay mapatawa nila. Pag napatawa nila yung mga tao, tuwan-tuwa din sila. Parang gano'n. Para bang yung mga artista, no, na meron silang, bago sila nag-speak, gusto nila yung audience ay mapatawa. O kaya magbibigay sila ng mga joke na kung ano-ano. Yung iba naman ay maalis ang antok nila. So mga ganyan, mga desire sa panahon ng pagsasalita. Na kung minsan nagandahan ka sa sinabi mo, at kung minsan talaga nagandahan ka, ilang beses mo na inuulit-ulit. Kasi minsan may mga speaker na ganun Napakinggan ko siya minsan, may mga bagay na binanggit na niya. At minsan napakinggan ko uli, binanggit niya uli yung dati niyang sinabi. At pagkatapos niya, binanggit niya uli. Parang siya yung, kumbaga sa mula sa mataas na level, bumababa na siya. At sa palagay ko, dahil meron siyang personal na paghanga
doon sa mga sinasabi niya. Hindi siya masyadong concerned kung ano ang gusto ng Panginoon na sabihin niya. Amen. At itong mga sinasabi dito, mga kapatid, ay applicable sa ating lahat. Kasi tayong lahat na nasa recovery ay mga speaker. Mga nagsasalamuha, nagpapatotoo, nagbibigay ng mga karanasan, pinapahayag ang mga nakita natin. Amen. We testify because there is a problem and we have to speak about it. When the Lord so leads, so should testify because we want to render help to others. Paul testified in 2 Corinthians 12, but he did not lightly disclose his experience 14 years earlier. So si Paul kasi may mataas na karanasan, hindi niya agad shinare. At naghintay pa siya ng 14 years. At palagay ko, hindi rin naman niya intensyon na maghintay ng 14 years. Dumating lang yung panahon na kung ano yung tinago niya, ano nakaraan. Dito sa pagkakataon na ito, kailangan niyang ilabas sapagkat ito ay magiging tulong sa mga kapatid. Kaya ang concern niya, hindi dahil ipakita ang taas ng kanya revelation, kundi makakatulong ba to sa mga kapatid o hindi. So yun yung tamang motibo. Dapat sa panahon ng ating mga pagsasalita, ang concern mo ay makatulong. Wala nang iba. Mag-bless sa pamamagitan ng mga pahayag. Mga kapatid, huwag nating gamitin yung mga pagkakataon, lalo na sa meeting, upang magsalita tayo, upang magpatama lang sa tao. So kung minsan meron ka mga nasa puso mo, na hindi mo masabi sa isang tao. Subalit, nung panahon na yan, nakita mo, nandyan siya. Ito na ang pagkakataon. Magsasalita ka ng isang bagay, pero ang target mo ay yung tao na yan. No? Kaya madalas yan ay wala sa espiritu. Amen. He hid his experience for 14 years, and no one knew about it. Even when he talked about this experience, he did not disclose everything. He only mentioned the fact that he received a revelation and heard unspeakable words. Even today, the third heaven is still a mystery and we still do not know what it is like. Bagamat binanggit ni Pablo na siya ay nakarating sa ikatlong langit, nakarating din siya sa kailaliman, sa paraiso o sa Hades. At sinabi niya, nakakita siya ng mga bagay, nakarinig siya ng mga bagay na hindi kayang banggitin ng tao. Hanggang dun lang. Hanggang dun lang. May testimony ganyan. Pero ano ba yung nakita ni Pablo? Ano ba yung kanyang mga narinig? Hindi pa rin natin alam. Mystery ito. Pero naniniwala ako nung panahon na yan, pwedeng sabihin ni Paul yan. Pero hindi niya sinabi na ang ibig sabihin, bagamat nagbigay siya ng ganyang patotoo, limitado pa din. Limitado pa din. Hindi yan ibig sabihin na napakadetalye. So tayo dapat matuto rin dyan. May mga bagay na pwede mong pagsabihin ng pahapyaw lang, pero hindi mo sila dapat idetalye. Hindi mo dapat idetalye. Maliban na lang kung meron kang ibang klaseng motibo sa iyong kaisipan. Pero kung ginagabayan ka ng espiritu, mas magiging tama ang iyong pagsasalita. Today's reading. The Lord Jesus sometimes gave his testimony, but he was never talkative. The Lord healed the sick and insisted that the story of healing be kept secret. This charge is repeated again and again in the Gospel of Mark. Once the Lord told a certain person, "Go to your house, to your own people, and report to them what great things the Lord has done for you, and how He has had mercy on you." So, pansinin ninyo ang Panginoon. Pansinin ninyo. Nung nandito siya sa lupa, gumawa siya ng mga maraming tanda, maraming mga miracle, kababalaghan, miracle ba, kababalaghan, o basta miracle. Pero madalas binibili niya na wag mong ipagsabi ito
Huwag mo itong ikalat. Tumahimik ka. Natanggap mo siya pero huwag mo siyang ipagsabi. Pero mayroon naman mga pagkakataon na sinabi niya, pagkatapos niyang pinagaling ang isang tao, sabi niya doon sa taong ito, pumunta ka sa sambahayan mo, sa iyong bayan, at i-report mo sa kanila ang isang dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo. So, naintindihan niya, wala siyang rule. Wala siyang rule. Madalas pagdating sa mga miracle, ayaw niya masyadong ikalat ito. Tandaan niyo, sa panahon ngayon, kapag ang isang tao, nakagawa siya ng isang mihiwaga o isang miracle, gusto na niyang ipahayag niyo ito, ikalat niyo ito. Bakit? Upang maraming taong pumunta sa Kanya. Pero ang Panginoon, mga tunay na miracle ang Kanyang ginawa. Pero, hindi niya inuutusan ang mga tao na ipagkalat ito. Kaya lang, nung panahon na yun, hindi maiwasan. May mga tao na maski na binili na niya, sige pa rin ang daldal. Kaya dumating yung panahon, hindi na siya makagalaw. Nahihirapan na siyang gumalaw dahil sa dagsang tao na pumupunta na sa kanya. Ganun. So, ang Panginoon, hindi naman siya mahilig talaga sa crowd. Alam niyo ba yung crowd? Yung parang pinagkakaguluhan ka, nagsisiksikan yung mga tao sa'yo. Ayaw niya yan. Gusto ng Panginoon, mas yung normal na nakakakilo siya at nakakagawa siya. Alam niya ang piligroso ang magkalat ng mga bagay na ito. Sapagkat ang puso ng tao, hindi naman pupunta sa Panginoon. Kundi sa miracle ang hinahanap nila. Hindi ang Panginoon. Kaya iba ang naghahanap ng miracle at iba ang naghahanap sa Panginoon mismo. Yung mga tao may puso sa Panginoon, ang Panginoon ang gusto nila. Hindi yung ano ang gagawin ng Panginoon para sa kanila. So yun yung tunay na naghahanap sa Panginoon. Yan yung sinasabi natin. Poor in the spirit. Dukha ang kanilang espiritu, naghahanap lang sa Panginoon. At yung pure in heart, dalisay yung puso, hindi naghahanap ng anumang bagay, kundi ang Panginoon lang. Amen. Amen. We may speak of the great things the Lord has done for us, but we must not publish these things abroad as items of news. This only exposes ourselves as being without any root. To be without root is to be without any treasure. It is to be without any hidden life or hidden experiences. It is necessary that some of our experiences remain covered. To uncover everything is to lose everything. So kung minsan sa buhay natin, ganyan naman may mga dakilang bagay na ginagawa ang buhay natin, ang Panginoon sa buhay natin. Na, minsan, na-share din naman natin sa mga particular na mga kapatid, pero dapat wala tayong intensyon na gawin itong isang malaking balita at ikalat ang ganitong mga pangyayari. Kung tutugusin, ang daming bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. No, na nakatago lang sa atin. Sapagkat kung ito ay ipagkakalat natin, ito ay mga ugat natin na nakatago Ang ihayag mo lahat ng mga bagay, wala ka ng sikreto, para ba nawalan ka na ng ugat? Diba? At pag ikaw ay hantad na, wala ka ng ugat, wala ka ng meron. Wala ka ng meron. Dati meron ka. Dahil hinantad mo lahat, inahayag mo, isiniwalat mo, wala ka na. Alam niyo ba yun? Wala ka na reserbang matamis na pangyayari sa buhay mo at ng Panginoon. Amen. Let us also remember that if we display all our treasure, captivity cannot be averted. Death and exposure go together,
and spiritual dryness and exposure also go together. Even if we have to give a testimony, we must be like Paul, who boasted out of necessity, though indeed not expedient. Amen. Si Paul, nagmamalaki siya sa mga bagay na kailangan lang gawin. No? Pero, tinuturing pa rin niya na yung pagmamalaki ay wala namang pakinabang. Nangyayari lang yon dahil sa mga pangangailangan. Dahil sa mga pangangailangan. Kuminsan parang may mga pagkakataon na hindi maiwasan, ang isang tao ay kailangan tumulong. Kailangan siya tumulong. Subalit, sa kanyang pagtulong, hindi naman niya gustong maging mataas siya o magmayabang siya. Sapagkat yung mga bagay na yon, wala namang pakinabang. Amen. Amen. Tapos sinasabi niya rito, okay, kapag hinantad mo ang lahat, okay, ang kamatayan at ang paghahantad ay magkasamang dumarating. Ito, kasabihan to. Okay. At hindi lang yan, pati spiritual na pagkatuyot at paghahantad ay magkasamang dumarating. Kaya mag-ingat tayo. Kung sa bagay, may mga pagkakataon na nagkaroon tayo ng ganyang karanasan. Sa sobrang pagbubuklat mo ng maraming bagay sa buhay mo, nakakaramdam ka ng pagkatuyot. Parang nawala na lahat sa iyo. Amen. Satan's attack often comes at the time a man is exposed. Many people are healed of their sickness and they testify for the glory of God, but many testimonies of healing are not for the glory of God, but for the glory of one's own faith. As a result, the sickness comes back. This shows us that God covers those who cover their roots, and God does not protect those who disclose their roots. They will be exposed to attacks. If God wants us to testify, we still have to do so. But there are many things that ought to be hidden away. So meron palang ganyan, mag-ingat kayo. Di ba? So kung halimbawa ang isang tao ay pinagaling ng kanyang sakit, nangyayari yan, nagpapagaling ang Panginoon. Totoo naman yan. At pinagaling ka, at ito ay siniwalat mo. Pero ang iyong pagsisiwalat sa pagpapagaling ng Panginoon ay hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi para sa kaluwalhatian ng pananampalataya mo. Personal mo yan eh. Minsan meron tayong personal na pananampalataya na gusto nating ipakita na napakalakas ng ating pananampalataya na nagdala sa atin ng kagalingan ng Diyos. At ito ay nai-involve yung sarili mo, hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil dyan, yung sakit mo bumalik. Sapagkat nahantad ka at napasailalim ka ng pag-atake ni Satanas. Kaya yung sakit na dapat gumaling na, bumalik uli. So hindi ko naman ibig sabihin lahat ng sakit bumabalik. Pero may mga ganyang pangyayari. Na isang tao, totoo naman, napagaling na siya. Pero sinamantala niya yung pagpapagaling para ipakita niya ang kanyang sarili na siya ang magaling. Tignan niyo ang aking pananampalataya, pinagaling ako. So hindi umabot yung kanyang patotoo sa kaluwalhatian ng Panginoon. So kung minsan yung pagsasalita, mga kapatid, at yung intensyon, magkasama yan eh. Kung ano intensyon ng iyong puso, kaisipan, yan ang lalabas sa bibig mo. Pero kung ang puso mo, ang intensyon niya ay itakwil yung sarili mo at bigyan ng daan yung kaluwalhatian ng Diyos, yan ang lalabas sa bibig mo. At tayo, nagiging ligtas ang kondisyon natin o napupunta tayo sa isang sitwasyon na napapasailalim tayo ng atake ni Satanas, depende at may kinalaman sa pamamaraan ng ating pagpapatotoo.
no? At pagsasalita ng mga bagay ng karanasan natin. Pero mas maganda pa rin, safe pa rin minsan kung hindi ka na lang magsasalita at magpasalamat ka na lang sa Panginoon. Kung minsan, pero minsan gusto rin ng Panginoon na magsalita ka. Kaya, ano masasabi niyo rito? Paano ba ito? Di ba? Sa isang banda, gusto ng Panginoon. Sa kabilang banda naman, delikado rin. O ito, sasabihin ko sa inyo. Pag gusto ng Panginoon na magsalita ka, no, ibig sabihin, ang puso mo ay tama. At ang sasabihin mo ay tama din. Hindi ka lalampas sa mga bagay na ayaw ng Panginoon na sabihin mo. Hindi ka lalampas dyan. Kasi ang iyong espiritu at ang iyong puso ay nakalagak sa Panginoon. So meron ding hangganan. Amen. Amen. Okay, so tuloy ko yung basa. The same applies to our work. By His mercy and mercy, by His grace and mercy, God has accomplished something through us. But remember that what He has accomplished is not a matter for advertisement or material for propaganda. If we expose the work of God, we will find that the touch of death comes upon it immediately, and the loss will correspond to the extent to which we expose ourselves. As soon as David numbered the children of Israel, death set in. May God deliver us from this kind of exposure. Amen. Ito naman ay may kinalaman sa ating work. Sa ating work. So tayo nagsiserve sa Panginoon. So sa recovery, ang lahat ay pwedeng mag-preach, pwedeng magpastol, pwedeng magpatotoo sa meeting, pwedeng magmensahe, pwedeng magplano ng pagsasagawa kung paano ang mga tao ay madala sa eklesiya, madala sa kaligtasan. So itong lahat ng ito ay mga work. May work na malaki, may work na maliit. No? Kung halimbawa ikaw ay na-bless naman sa pamamagitan ng kanyang biyaya at awa at nagkaroon ka ng accomplishment, malaking accomplishment, dapat wag mong i-advertise yan. Wag mong i-advertise. Kumisan kasi lumalampas tayo na yung mga success ng work natin o ng church natin, nagiging advertisement siya. Nagiging advertisement. So kung siya ay kusang nangyayari na wala naman tayong intention, wala tayong magagawa niya dyan. Maski si Pablo sinasabi niya, yung faith ninyo na kumalat sa hanggang sa ganung kalayo. So may mga pagsasalitang ganyan si Paul. No, yung lugar na yun, wala naman siyang intention. Maaring spontaneously kumalat yung faith nila. So halimbawa, yung church mo ay napaka-productive. So minsan wala naman tayong intention. Gawin itong advertisement. Pero kumakalat siya, nababalitaan siya. Wala tayong magagawa sa ganon. Ang masama ay intentionally ina-advertise mo. Ina-advertise mo. Kinukumpara mo yung church mo na napaka-productive sa ibang eklesiya na napaka-hina. Pwede ka mag-encourage sa mga mahihinang church. Pero wag mong i-advertise yung dakilang gawa na kung saan na i-accomplish mo. So mag-iingat tayo sa mga ganitong pananalita. No? Kung ang intention mo ay yung parang para ka ba nag-a-advertise ng isang bagay na nagpapatulo ng laway ng tao? Parang ganon. Kasi very common yan sa mga yung mga taong kumain sa mga masasarap na lugar. Ako, alam mo ba? Pumunta ako sa ganung lugar. Napakasarap, napakaganito, ganon. Kung tutusin yung restaurant sa'yo pala, ina-advertise mo siya. Pwede totoo naman siya, mga ganon. Pero sa spiritual, wag natin gawin yung ganyan.
No? Sapagat kapag ginawa natin yan, okay, ito ay hindi magdadala ng pagpapala. Death yan yung mga ganyan Kaya minsan may ibang lugar na napaka-bloom. Pero dahil sa sobrang advertisement, biglang yung lugar parang something happened, ganun. Nagkagulo, Okay. Yan ay pag-aatake ni Satanas bilang sagot sa mga makalamang pagsasagawa katulad ng mga advertisement. Huwag natin i-advertise yan. No? May mga time na kailangan natin gawin just for encouragement, pero kailangan maingat tayo. At dapat galing sa Panginoon yan. Amen. Okay, so, whatever secrets we have with the Lord must be preserved. Only if He moves within us to reveal something, there we reveal it. If He wants us to share some experience with a brother, we dare not withhold it, for that would be violating a law of the members of the body of Christ. One law of the members of the body of Christ is fellowship. Once we suppress this law, the flow stops. But I trust we shall also learn the need for safeguarding the hidden part we have before the Lord. No root should be exposed. Amen. So sa isang banda, meron kasing aspekto na body tayo We are a body of Christ. At sa loob ng pagiging body, may mga time na kailangan mong ibahagi ang mga karanasan sa mga kapatid natin, ang mga magagandang bagay na nangyayari na gusto ng Panginoon i-share natin sa ating mga kapatid. Ganon. Kaya nga minsan meron tayong blending. Sa panahon ng blending, ito ay ang pakiki-share ng blessing natin mula sa Panginoon upang sa pamamagitan ng pag-share ng mga blessing ng Panginoon sa atin, ma-encourage ang mga kapatid natin. At kung minsan, yung mga point na narinig nila, applicable din naman sa mga lugar nila. Pero may root lahat ng bagay. Huwag nating sabihin yun. No, meron siyang root. Meron bahagi yan na nakatago. Huwag mong i-uncover yung root na yon. So, ganun siya. Pakita mo yung dahon, yung bulaklak, yung bunga. Pakita mo siya. Pero yung bahagi ng ugat, huwag mo siyang bubuksan. Madadamage mo yung puno mo. So, walang tao na, halika kayo, papakita ko sa inyo gaano kaganda yung ugat ng aming halaman. Halika, huhukayin ko. Delikado yun. No? Pero, tingnan ninyo ang mga bunga. Okay? Ang dahon, ang bulaklak, kagaganda. So, hanggang dun lang tayo. Hanggang dun lang tayo. Kung minsan, ikaw, nagsishare ka na sa awa ng Panginoon, okay, na-gain ko ang family ko. Ngayon, nagmamahal na rin sila sa Panginoon. Pero huwag mo sasabihin, alam nyo, nag-fasting ako dyan. Naku, panalangin ko dyan, 3 beses. Yun yung ugat mo Huwag mong ilabas yung ugat mo. Ang ilabas mo lang yung mga naka-expose na bagay. So, yun yung sinasabi sa atin dito. Limitado lang din ang ating pagpapatotoo, limitado lang din ang ating sharing, ang ating mga pagbibigay ng ating testimony. Hanggang sa yun lang. Pero yung mga nakatagong bagay, tago mo na lang yan. Upang sa ganon, manatili kang merong pagtatamasa sa harapan ng Panginoon. So, yun yung sinasabi sa atin. Balance siya. Amen.